ang gampanin ng mga kooperatiba sa pagpapasigla ng kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. At sa nalalapit na State of the Nation Address sa SONA ng ating Pangulo, mahalagang mabigyang pansin ang mga inisyatiba ng gobyerno na nagpapalakas po sa sektor na ito. At isa sa mga ahensya na nanguna rito ay ang Cooperative Development Authority o CDA. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin mga ka-RSP kung paano nila tinutulungan ang mga kooperatiba na mas maging maunlad at patuloy na lumago. Kasama natin si Ms. Maria Flordeliza Chu, Senior Cooperative Development Specialist at Head ng Cooperative Research, Information and Training Section ng CDA-NCR. Magandang umaga po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning, Ms. Flor. Alright, let's start with this inyo pong prioridad na programa, yung Enhanced Handholding Caravan. I think ito po sa mga programs po niyo. Tell us more about this po. Yes. Ito pong ating Enhanced Cooperative Caravan is a program of the CDA, kung saan po binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kooperatiba, lalo't higit po yung mga maliliit nating mga kooperatiba, mga nagsisimula pa lamang, mga micro and small cooperatives, upang sila ay matulungan na maging compliant sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila upang sila po ay makakuha ng tinatawag natin na Certificate of Compliance. Isa lamang po sa bahagi niyan yung kanila pong pag-submit ng mga annual reports. Kaya doon po sa ating mga enhanced cooperative handholding caravans, nagkakaroon po ng pagkakataon na sila po ay matulungan natin if they do not have yet po yung kanilang mga recording of yung bookkeeping po. Yan po katuwang natin dyan ang ating pong mga local cooperative development offices. Ganun din po ang ating pong isa sa malaking kooperatiba. Actually, ang pinakamalaking kooperatiba sa Pilipinas, ang ACDI Multipurpose Cooperative, sa pagsasagawa po ng proyektong ito. Okay. Speaking of cooperative compliance, Yes. nabanggit niyo po na tinutulungan niyo sila in terms of reportorial requirements at iba pang regulatory concerns. Sa paraan po? Dito po sa ating pong cooperative caravan, hinahayaan po natin na ang mga kooperatiba po, lalo't higit ang mga maliliit po, ay makapagdala ng kanila pong mga dokumento. Yan po ay ating ipoprocess, i-assess, and kung mayroong mga kakulangan po, doon natin sila tinutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance so that hopefully po, within that very same day sa ating pong mga cooperative caravan sa iba't iba pong syudad natin, cities and municipalities dito po sa ating bansa, ay on that very same day, hopefully po, they would be given the Certificate of Compliance po. No, crucial kasi ito, ma'am, sa kanila, itong Yes. mga Certificate of Compliance Opo. na ito. So, medyo nahihirapan ba yung ibang mga cooperatives in terms of this documentary requirements? Yung pong ating mga nag-uumpisang mga kooperatiba, gaya na nabanggit ko, yung mga micro and small cooperatives, meaning to say, pag sinabi nating micro po kasi 3 million and below yung kanilang total assets, while for the small cooperatives naman po, 15 million and below yung kanila pong total assets. Normally po, ito yung mga nagsisimula pa lamang, or sabihin natin na hindi pa po talaga umaabot dun sa talagang paglago ng kanilang negosyo, ng kanilang membership. Isa po sa nagiging challenge ng maliliit na kooperatiba, yung pong tinatawag natin na pag-comply with the repertorial requirements. Kung kaya po sa pamamagitan ng ating caravan, sila po ay nabibigyan natin ng assistance. Kung ano po yung mga kulang pa sa kanila, for example, kulang po sila sa trainings, yun po, tinutulungan po natin sila sa aspetong yan so that they will become compliant, gaya ng nasabi ko. Kasi po, gaya ng nabanggit mo, ma'am, crucial po ito sapagkat yung estado po ng kanilang kooperatiba ay mahalaga sa pagpapatuloy po ng kanilang buhay. Okay. Opo. So, maliban po sa assistance and trainings, ano pa pong pwedeng mapakinabangan ng mga maliliit na negosyante pag sumali sila sa mga kooperatiba? Kasi yung iba mga sinasabi, parang kaya na namin to, kaya namin mag-isa to. So, ano po yung iba pang benepisyo na maaari nila mapakinabangan? Ang kagandahan po, sa isang kooperatiba po kasi ay nabibigyan ng pagkakataon yung ating pong mga kababayan. Kung sa sarili po nila, they would have limited resources, meron silang limitasyon sa kanilang mga kapital. Dito po sa kooperatiba, sa pagsasama-sama po kasi ng lahat, napapalakas po. In the sense that, sa pagtutulungan po nila, matutugunan kung ano po yung kanilang pangangailangan. So, hindi lamang po sa trainings, especially on the economic aspect po, sabi nga, matulungan natin ang ating mga membro na maitaas yung kanilang antas ng pamumuhay. Ganon din po on the social aspect, sabi nga natin, kung ano man yung kakayanan ng isang kooperatibang maibigay sa kanilang mga membro, whether it be sabi nga, ang mga examples po niyan, mga scholarships or mga medical, social services, whatever it is na pangangailangan po ng kanilang mga membro, yun po ang
nais matugunan ng isang kooperatiba. Okay. Paano naman po magiging sustainable itong mga cooperatives na ito? Opo. Yung pong tinatawag natin sustainability, napakahalaga po niyan. Sapagkat alam po natin, ang mga puhunan or ang mga resources po na isang kooperatiba ay nagmumula sa kanilang mga membro. So ganun po kahalaga na maproteksyonan ang interes ng bawat isa na sumali sa isang kooperatiba. Kung kaya po, ang ating pong ahensya, meron po tayong tinatawag din na yearly inspection, kung saan tinitingnan natin yung compliance po ng ating mga kooperatiba sa mga legal standards. Hindi lang po sa aspetong yon, sabi nga po natin, para din po ma-ensure natin yung sustainability, nagbibigay tayo ng iba't ibang forma po ng technical assistance na kakailanganin ng ating pong mga co-ops para nang sa ganun po sila ay matulungan natin. Likewise po ang ating mga kooperatiba, sila mismo po, meron silang mga hakbangin para ma-ensure po, maproteksyonan yung interes ng mga membro po at hindi po mawala yung kanilang mga puhunan. Gusto ko lang pong ibahagi rin, dito sa Pilipinas po, marami tayong mga malalaking mga kooperatiba na rin po. Bagamat marami pa rin naman po ang nandun pa lang sa daan sa paglago ng kanilang mga resources, pero marami po tayong billionaire cooperatives actually in the whole of our country. Here in NCR alone, mahigit 20 po yung ating mga billionaire cooperatives na talagang inspirasyon po sila kung papaano po natutulungan nila ang kanilang mga membro, ganun ka-diverse yung kanilang mga negosyo. Kaya po, napakagandang instrumento po ng isang kooperatiba para po talaga maitaas yung antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nabanggit niyo po yung yearly assessment. Kumusta po ang kanilang legal compliance compared to the previous years? Do you have comparison? May So improvement far naman po, marami naman po mga kooperatiba ang masasabi natin na because of these inspections that we are doing po, na meron silang mga nakikita po nila kung ano yung mga dapat nilang baguhin, dapat nilang itama. Marami po ang they would signify their intent at yung na maging compliant with the regulations, at sila po kasi ay binibigyan din natin ng sapat na panahon para po mag-comply sila. And likewise po, ang isa po sa mga direksyon na rin po kasi ng ating pong ahensya right now is yung tinatawag po na hindi lamang inspection, but later on po we will be having the risk-based examination and supervision. Actually po, nag-pilot test na rin po ang ating ahensya on that, wherein ang tinitingnan na po this time ay yung pong mga risk exposures ng ating mga cooperatives. Para na sa ganun, hindi lang natin tinitingnan yung kanilang mere compliance, but subalit ang gusto po natin ay matulungan po sila na ma-identify nila, sabi nga, ma-measure, ma-mitigate at magawa ng action plan po kung ano man yung mga risk exposures. Okay. Ano naman po yung mga challenges o mga hamon ng mga kooperatiba na nararanasan pa rin po ng nasa sektor na ito at paano po natin ito haharapin? Sa ngayon po, masasabi natin na bagamat may malalaki tayong mga kooperatiba, meron din tayong nandun sa aspetong micro and small, iba-iba po yung mga possible challenges na kanila pong kinakaharap. Maaaring masabi natin, isa yung tinatawag natin na patuloy na sa aspeto ng patuloy na paglago, kasi nga po maraming pwedeng maging factors para, sabi nga, kung minsan 5 taon, 10 taon na nananatili sila sa kanila pong kategorya. At isang bagay din po na nakikita din natin with the change of leadership, kasi po sa kooperatiba po, there would be annual elections po. So mahalaga po na ang mga, gaya din po natin, mahalaga na maging mapanuri ang mga membro sa pagpili kung sino po yung magiging mga leaders nila, because ito pong mga leaders na to malaki pong magiging bahagi sa paglago at sabi nga sa paglaki ng kanilang mga negosyo at yung kapakanan po ng kanilang membro. Yes, well, naniniwala po kami na mas marami pa kayong matutulungan ng mga kooperatiba. Muli, nakasama po natin si Ms. Maria Florderiza Chu mula sa CDA NCR. Maraming salamat, Ms. Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon ito.